Magandang araw po, si Mike Anyayahan po ito. Ang title po ng episode natin ngayon ay MGTOW versus Stoicism. Ano ba itong MGTOW? Ang MGTOW ay isang acronym na ang ibig sabihin ay men going their own way, no? Men going their own way. So ito yung ito yung isang movement na ng mga kalalakihan at anong klaseng movement ito, no? Ito ay isang anti-feminist movement, no? Kung may feminism tayo, no? Ito yung kabaligtaran, no? So dito mukhang interest ng kalalakihan yung basehan ng ideology nila, no? Sandali muna, bakit ko ba itinatalakay ito samantalang samantalang itong channel na to ay intended sa Stoicism, no? Ito po ay request ni ni Dois de la Cruz, no? At nagtanong siya kung ano yung MGTOW. It seems na walang kinalaman sa Stoicism. Pero somehow related siya or pwedeng magkaroon ng stand ang mga Stoics tungkol dito, no? Especially ang Stoicism ay ay isang movement din na unti-unting lumalaganap, no, sa buong mundo ngayon, no. So ganoon din itong MGTOW, no. Maraming mga movement ngayon na lumalaganap. Merong mga nakakatulong at meron namang mga dangerous philosophy, no. Tulad ng halimbawa, white supremacy, etc. At saka itong MGTOW, no. So, ngayon, itong Stoicism ay pilosopiyang may pakinaabang, no, sa bawat isa. So, ngayon, bakit ako magtatalakay ng isang pilosopiya na delikado, no? Or walang pakinabang sa walang pakinabang sa buhay ng isang individual, no? Hindi ko masabing walang pakinabang, no. Mas mainam siguro matalakay ko yung relasyon nito, no. Kasi parang walang kinalaman, eh. Dahil itong kilusan na to, yung movement na ito, parang pagbabalik nung ancient order na ang mga kalalakihan ay nasa itaas at nandito ang kababaihan, no, nasa ibaba, no, nasa ilalim. So parang subhuman ang tingin sa kababaihan at supreme ang tingin sa mga kalalakihan. So parang walang pinagkaiba to sa white supremacists, pero dito parang male supremacists yung dating ng ideology rito. So, anong kinalaman ng Stoicism dito? Bakit ko tinatalakay? Unang-una, di ba? Bakit may feminism? No? Bakit may women's suffrage? Bakit mayroong mayroong kilusan na kilusang pagpapantay ng karapatan ng kababaihan sa kalalakihan, no? Dahil ito sa mga Stoics, no? Ang mga Stoics or mga ancient Stoics sa Greece, ang kauna-unahang nagtalakay or nag-discuss or nakaisip, sabihin natin nakaisip, ng idea ng pagkakapantay-pantay
ng kalalakihan at kababaihan. Nung unang panahon kasi, ang kalalakihan ng kinikilalang kinikilalang citizen, sila yung bumoboto, sila yung sa Greece nga, sila yung namamalengke. Dahil sila may hawak ng pera, hindi pwedeng paghawakin ng pera yung kababaihan At parang nandyan lang yung mga kababaihan para mag-procreate, or parang alipin din, mga gawaing bahay, sila yung gagawa. Minsan sa ibang bansa pa nga, tulad ng sa India, hanggang ngayon yata, mga mabibigat na bahay, mga kababaihan ng gumagawa, tulad ng pag-iigib ng tubig. Actually, kahit sa sa Old Testament, di ba? May mga narrative, tulad nung time ni sa Exodus, time ni Moses, na yung mga kababaihan doon sa mga balon, sila yung nag-iigib, may ganung gusto ng mga advocates ng MGTOW na ibalik yung old glory ng kalalakihan na na-dent, dahil sa feminist movement, So ngayon, guilty ang rito, ang stoicism sa ideology ng MGTOW, dahil kung wala ang stoicism, walang idea ng feminism, at walang idea ng pagpapantay ng karapatan ng kababaihan sa kalalakihan, or mismong katauhan ng kababaihan, pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Hindi ko naman ito i-condemn itong MGTOW just because of its brand, or porque ay ibang filosofiya ito condemn to, Hindi. May mga good points sila at meron din mga awkward points, dangerous ito dahil meron dito sa kanila na mga extremist din talaga. Meron dito kasi na hindi lang karapatan ng kalalakihan yung iniintindi, kundi may talagang parang hatred sa kababaihan, Like meron nga ngayon, para bang may mga caucus group na kumikilos para iharas sa mga kababaihan online, Or meron din nagpapakalat ng mga misogynic behavior. So ano ba yung sinasabi ko, na mga misogynic behavior, or para ma-legitimize yung misogyny, Ano ba tong sinasabi ko? Halimbawa, yung mga joke tungkol sa pang-aapi ng kababaihan sa kalalakihan. Halimbawa, yung mga babae laging tama, sila lang laging tama, di ba? O kamukha niyan, meron ding mga memes na lumalabas diyan na yung Mister under desire, di ba? So napaka-delikado kasi unang-una masyadong judgmental at nagge-generalize. So pwedeng mabiktima rito yung mga walang kinalaman, mga kababaihang walang kinalaman sa mga pinupuntirya ng ng mga advocates nito, So halimbawa, meron talagang mga kababaihan na masasabi nating mga parang abusado sa kalalakihan, pero hindi lahat ng kababaihan, di ba? So nade-generalize, kasi ang narrative ng mga narrative ng mga advocates ng MGTOW ay merong parang merong pagkabulag ang mga
ah, siguro ang isang katauhan tungkol sa ano no, tungkol sa ano ba ang ah, karakter ng kababaihan at kalalakihan. So masyadong nabibigyan ng pabor ang kababaihan dahil lang sila yung maingay, dahil sila yung ano, sila yung sinasabi ng mga kalalakihan na pa-victim, no? Pa-victim. So in short, napakaraming hugot, no, ng mga ito. Kaya tuloy, meron dito sa kanila na mga na committed na hindi mag-asawa or ayaw nilang magseryoso sa relasyon sa kababaihan. At meron pa nga na ayun nga, parang chauvinist at sexist na maliit ang tingin sa kababaihan, no? Gano'n, no? Parang gusto nilang ibalik yung i-restore yung old glory ng kalalakihan kung saan nasa ilalim ang kababaihan, no? At ano mo yung merong mga kasi yung membership ito heterogeneous yung membership nito, no? Hindi mo talaga masasabing may isang partido ito na merong isang head, tapos may isang kumpas mula sa head pababa lahat. Parang mga terrorist ba, no? Hindi sila ganoon May iba nga sinasabi headless sila, no? At nag-emphasize ng individuality, no? So ang gusto nila is individual freedom, no? So pati freedom din sa sa pag-rule ng kababaihan, parang gano'n, no? May pagka-anarchist ng konti, pero sexist, no? So gano'n. So ngayon may nabanggit ako mga good points, no? Bakit may mga good points, no? Meron silang mga narrative na minsan kasi sa batas natin, 'di ba? Parang mas sa mga batas natin nabibigyan ng pabor ang kababaihan kaysa sa kalalakihan. Ibig sabihin, may weight ang kababaihan. Halimbawa, kahit sa pag-aalaga lang ng mga anak, no? So, parang mas katiwa-tiwala ang kababaihan kaysa sa kalalakihan. So, kung kanino dapat mapunta ang anak, sinasabing sa nanay, no? Kasi ganito, kasi ganyan, di ba? So, pangalawa is, yun nga, yung pagdating sa domestic violence, no? Ang kadalasang mga akusado ay kalalakihan. Pero walang domestic violence na ang akusado ay kababaihan, no? Wala kang makikitang si babae binugbog si lalaki. Sabagay, bihira naman talaga 'yon. Kaya lang, siyempre, sa definition kasi ng ng abuse, physical abuse, no? So, pero meron na ring mga batas, halimbawa, no? Yung violation against women and children. So doon pa lang, no, violation against women and children, kasi kasama ron yung mga abuse na hindi physical, tulad ng mental, emotional. So ngayon, bakit walang men, di ba? So yung mga ganun, hindi ba nag-i-exist yung mental abuse na ginagawa ng kababaihan sa kalalakihan. So ganun yung mga points nila, no? So somehow merong may punto, di ba? So kasi sa paggawa ng batas dapat yung jurisprudence mo merong matibay na pinanggagalingan. Merong isang consistent dapat na philosophy or system of philosophy na pinaghuhugutan. Hindi yung parang naisip lang, di ba?
So ngayon, kung ang jurisprudence mo na pinagbabasihan mo sa paglikha ng batas, especially kung congressman ka, no? So dapat kakitaan ka ng isang pilosopiyang mag-guide sa'yo kung bakit mo sinasabing ito ang tama o mali. At isa na dyan yung stoicism bilang isang epektibong legal theory na pwedeng gumabay sa paggawa ng batas tungkol sa kalalakihan at kababaihan. Dahil ang pilosopiya ng stoicism ay nagpo-promote ng tinatawag na prinsipyo ng oikiosis or affinity. No? So, ibig sabihin, kung narinig nyo yung salitang cosmopolitanism, nagsimula ito kay Socrates na sinasabi niya hindi siya citizen ng Athens or anuman bansa. No? I am the citizen of the world. No? So, ibig sabihin, sinasabi niya na wala tayong classification or objectification or generalization sa isa't isa. Walang bansa, walang puti, walang black, walang brown, walang Athens, walang Rome. Lahat tayo ay tao. So para sa mga Stoics, binubura lahat ng klase ng classification. Ibig sabihin, walang babae, walang lalaki. Walang mahirap, walang mayaman, walang free men and slaves. So kaya nga yung idea ng paglusaw sa slavery, Stoic principle din yan. Kasi dahil sa idea ng oikiosis. Bakit? Ano ba itong oikiosis na to? Ito yung yung pagkilala o respeto sa anumang nilalang. Ibig sabihin, kay matangkad ka, maliit ka, mataba, payat, lalaki, babae, matanda, bata, lahat tayo ay pantay-pantay. Pantay dapat ang tingin, no? May respeto sa isa't isa. At hindi lang tao, kahit mga hayop o halaman, no? Binibigyan din dapat natin ng pantay na respeto, no? Ganyan sa stoicism, eh. So kaya medyo yung kabaligtaran ng stoicism, siyempre. Ito yung yung separatism, no? Separatism, sabihin, hinihiwalay mo yung sarili mo bilang isang uri. Ayan. So, bilang isang sekta or anuman. So, sa ang kabaligtaran ng separatism, oikiosis, no? That's why ang pinaka slogan ng mga Stoics ay to live in accordance with our nature, no? So, ibig sabihin, we should be one with nature. So, kung separatist ka, dinidisconnect mo yung sarili mo. So, kaya yung MGTOW, hindi lang siya anti-feminist, anti-stoic din siya, or anti-stoicism din siya. So, that's why dinidiscuss ko to. So, on the other hand, di ba, feminism is also extremism. Dahil ang idea ng mga Stoics sa pagbibigay ng pantay na karapatan sa kababaihan ay upang ipantay sa kalalakihan. Hindi idea ng mga Stoics na magkaroon ng female supremacy or mag-legitimize ng matriarchal ideology, no? So parang that would defeat the purpose, no? So kung bakit naisip ng mga Stoics na bigyan ng pantay na pagtingin ng kababaihan ay upang upang tanggalin lahat ng pag-uuri.
na ikaw ay babae, babae ka lang, aso ka lang, unggoy ka lang, Pilipino ka lang, mahirap ka lang. Tinatanggal ng mga Stoics yan, no? So, yun. Doon sa ano, no, in fairness sa MGTOW, yung ano, no, yung may mga ideology sila na parang ang purpose ay i-neutralize, no, yung supremacy ng kababaihan. Yung pagiging sobra na, no, pagiging sobra. Maabot na nga sa point na yung yung feminism ay nagiging man-hater na. So, may mga feminist na man-hater na. Parang, kaya tuloy, nalilegitimize tuloy yung ano, no, yung kaisipang paglalaki, manloloko. Diba? Mahirap pagkatiwalaan. That's why, pagdating sa ano, no, sa labor ano, no, aspect, no, labor aspect, mas marami ngayon, especially dito sa Pilipinas, ang hinahire na kababaihan kaysa sa kalalakihan. Dahil diyan sa ano, no, dahil diyan sa prejudice sa kalalakihan, na ang kalalakihan ay mahirap pagtiwalaan at mas magagaling ang kababaihan. So, ganun. So, on the other hand, di ba? May mga bansa naman na mas mababa ang sweldo ng babae kaysa sa lalaki, no? So, which is mali naman, no? So, ang stand ng Stoics dito ay burahin ang mga ism na yan, no? Or ang anumang classification. So, yung chauvinism or sexism na yan ng mga kalalakihan, burahin yan. Feminism, yung ism, no? Siguro female or feminine movement pwede, pero feminism kasi ism, may extremism dyan. So, ang stand ng mga Stoics dyan ay burahin yung mga ism na yan, yung extremism dyan. So, siguro maging ano, no, maging goal ng mga feminists ay ipantay ang sarili sa kahit sino, lalaki man o LGBT. Ganun din sa MGTOW, no? So, kung ang LGBT ay humihingi ng ano, no, o nagdi-demand ng pantay na karapatan, no? Dapat ganun din yung ano, no? Ganun din yung doon manatili yung ano na yon, yung hangarin na yon, no? Na maging pantay, hindi maging supreme, no? Kasi kung ano, no, kung ito ay ano, no, ito ay magreresulta ng pag-abuso rin ng LGBT sa mga kalalakihan at kababaihan, or pag masyadong privilege na yung LGBT, so hindi na rin magiging balanse, no? Lalabas na naman itong mga ibang mga ano, mga ibang mga kontra uri, no? So, ganun din yung ano, MGTOW. Nag-start ito year 2000 lang yata, oh. Mga ganun, around 2000. So, bakit, no? Kasi parang may nakakapansin na hindi na yata balanse yung ano, no, yung feminism. Medyo parang sumosobra na. So, ganun kaya bumabalanse. Kaya pag may sumosobra, may lalabas na ganito Walang ganito kung hindi sumosobra. So, ngayon, eto rin naman, etong MGTOW, medyo nagiging popular sila, medyo sumosobra na. May iba nanghaharas na ng kababaihan, no? Nagpapakalat pa ng misogyny, no?
So, hindi na maganda. So, ngayon, hindi mo pwedeng pagbanggain yung feminism at itong MGTOW. So, sino ang magbabalanse rito? Mga Stoics, no? Kasi ang idea ng mga Stoics, dapat walang babae, walang lalaki, walang mayaman, walang mahirap, walang puti, walang itim, walang bata, walang matanda, walang tao, walang hayop. Lahat tayo ay iisa sa kalikasan, no? So yan, ganyan yung ganyan yung filosofiya ng Stoics, no? So kaya ang payo ko rito, no, kung meron kayong makikita sa social media na para bang nagte-trending na mga kaisipan, no, maging maging mapanuri kayo, no? So, hindi lahat ng na nakikita natin na katawa-tawa ay shareable, no? Minsan hindi natin alam. Nakakasakit ito ng ng damdamin ng iba. Or, worse, medyo nagpo-promote ng hatred. Kasi, pag ito umigting yung ganitong ganitong mga ideology, ang ending nito, bigotry. Walang pinagkaiba sa ginawa ng nila Hitler sa mga Jews na halos i-exterminate, no, yung mga Hudyo dahil sa bigotry, dahil sa maling paniniwala na supreme tong isa at mababa itong isa, no? So, may white supremacist movement, no? Dahil nga may bigotry. At umaabot na ito sa mga sa mga pamamaril, pagpatay or terorismo, no? So huwag nating hintayin na itong mga involved na ito sa movement ng mga kalalakihan na ito maging sociopath pa at pumatay ng mga kababaihan. So lahat ng lahat ng mga separatist movement ay dangerous. So, ngayon hindi ko sinasabi na i-condemn totally ang lahat ng punto ng mga separatist movement. Balansehin natin. Pakinggan natin itong mga to, pero sawayin natin kung sobra-sobra na. May punto, sige. Kawawa nga naman sa ibang larangan, di ba? So, bigyan ng pagkakataon na marinig. Pero, wag masyadong wag angkinin yung floor na ikaw na lang yung magsasalita at ikaw na magdidikta ng ng tempo. Marami pa tayong mga kasama rito sa mundo na gusto nilang marinig yung side nila, no? Hindi natin pag-aari ang mundo. Nag-share lang tayo rito. So, huwag nating angkinin. So, kung sa mga grupo na to, no, huwag niyong angkinin ang mundo. Sa mga feminist din, ganun din. Ang mundo ay hindi mundo ng kababaihan. Sa mga MGTOW advocates, ang mundo ay hindi mundo ng kalalakihan lang. Ganun din sa LGBT, no? Hindi kayo nagke-create ng sarili nyong mundo or magtayo ng mundong para sa inyo lang, no? Lahat tayo rito ay naglalabas ng ng boses para mapakinggan at irespeto. So, sa puntong 'yon, no, lahat tayo ay may karapatang respetuhin. Pero hanggang dun lang. Wala tayong karapatang maghari at pagharian ang sino man sa atin dahil tayo ay pantay-pantay. Iisa tayong organismo. Tayo ay social organism. Tayo ay isang habitat, no? Tayo ay
bahagi ng isang kabuuan. At ito ay ang lipunan ng tao. Ang lipunan ng tao ay isang organismo na kung tayo ay magwawatak-watak at magkakanya-kanya, mamamatay ang lipunan ito. At tayo ay mai-extinct. No? We otherwise we would be heading towards self destruction. So we should not kill one another, no? Or hate one another, no? Sabi nga ni Marcus Aurelius, no? We should teach one another or bear each other. So turuan natin ang isa't isa or tiisin natin ang isa't isa. No? For what, no? For self-preservation. At sana hindi mauwi ito sa sa genocide, no? So huwag nating paabutin sa ganun. So ngayon pa lang, no, maging maging patalas tayo sa mga sineshare sa social media, no? Huwag nating i-legitimize ang misogyny at bigotry at sa mga kalalakihan, no? Huwag tayong magalit sa kababaihan. Sa mga kababaihan, no? Huwag tayong maging man-hater. Kung maiinis naman tayo sa tao na gumawa ng hindi maganda, doon na lang tayo mainis doon sa taong hindi gumawa ng maganda. Huwag doon sa pangkalahatan, no? Dahil walang kinalaman yung ibang mga kauri nyo. So, kung magagalit ka sa buong kababaihan, walang kinalaman ng ibang babae sa sinasabi nyong kasalanan ng mga babae. Dahil hindi lahat ng babae pare-pareho. Baka nga hindi alam ng mga karamihang babae na babae sila. Kaya hindi sa mga kalalakihan. Kaya sa kababaihan, kung sino man mga nanloko sa inyo, doon na kayo magalit sa mga nanloko sa inyo. Huwag sa lahat ng kalalakihan. So, huwag niyong atakihin yung buong kalalakihan. Tayo ay konektado sa isa't isa. Kumbaga sa sa isang katawan, ang kalalakihan ay maaaring kanang kamay, kaliwang kamay yung kababaihan. Hindi pwedeng putulin yung isang kamay para sa isang kamay. Kasi bahagi tayo ng isang katawan. So, ganun. Yan po yung yung MGTOW or men going their own way, no? So ito ay ito ay lumalawak na movement na medyo parang hindi nagiging maganda ang resulta. At sa yata sa Reddit binaban na yata yung yung ibang mga grupo ng MGTOW, no? Dahil sa dahil hindi na sila makapag-monetize ng nila, ng ad revenue nila, dahil doon sa mga misogynist na na content. So ganoon, ingat lang. Sana wag tayong wag tayong madala sa sa dangerous philosophy na ito, no? Maging mapanuri, no? Ganun din naman sa mga kababaihan, no? Okay, masyadong OA pagdating sa sa mga hugot nyo sa laban sa kalalakihan. So wag natin pag-awayan, no? So yung mga sa mga friends nyo dyan, mga nagsishare ng mga jokes na para bang
may mga sarcastic na ano no na patama sa mga kababaihan na porket ang mga babae parang hindi na parang hindi na nagkakamali or parang uh, uh, ina-under yung mga mister or ganon. Maging aware kayo no na hindi na ito joke no. Ganon din sa mga kababaihan no. Hindi porke no, porke niloko kayo loko-loko na lahat no. Hindi ko pagkitiwalaan. So wag ganon, nagkalat ito sa Facebook. So madaling no, madaling umigting ang hidwaan na ito dahil lang sa ganyan, nagkakaroon ng pag-uuri. Tigilan natin ang pag-uuri. Maging tayo, maging balanse. At tayo ay indispensable no. Hindi pwede tayong paghiwa-hiwalayan no. Hindi pwedeng wala ang isa. Hindi pwedeng wala ang bahagi. Hindi tayo, no man is an island no. Hindi pwedeng magburahan tayo sa isa't isa. Hindi natin pwedeng i-annihilate ang isa't isa. We should do everything towards self-preservation. So we are a citizen of the world. So yun lang po. Ito po si Mike Kanyayahan. Sana po nakapagbigay ako ng kahit konting insight no tungkol dito no. Kung may mga tanong, comment lang kayo or kung may mga suggestion na topic no, feel free to comment. Hanggang dito na lang po. Ito po ulit si Mike Kanyayahan. Kita-kita sa next na episode. May the force be with you.